Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po tayo, pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan, breaking news po. Nagsampa na po ng reklamo ang CIDG. Ito pong si General, kumilos na naman itong si General Diwata. Ngayong araw mga kapatid, at inihain po ang kasong sedisyon laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at hindi daw po pwedeng kinaumagahan ay joke na lang ang lahat. Yan po ang madaling hagang salita nito ni General Diwata mga kapatid, At pangalawang topic po natin, ito pong si Gadon, nagsalita na naman po, kaugnay po dito sa impeachment po na gagawin laban po kay Vice President Sara Duterte, at merong pong payo ito pong si Bobo na inihikayat niya na mag-resign na lang daw po ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, para makatakbo daw po sa 2028 election, Alam naman po natin na talagang gusto nilang ipatanggal po talaga si Vice President Sara Duterte, at hindi po yata talaga nila titigilan hanggat hindi po makababa si Vice President Sara Duterte, at pilit po nilang pabababain ito, Ito po ay hindi na po mandato ng mga kongresista at ng mga senador, Gayunpaman ay mukhang nalalapit na po ang gagawing paglilitis sa nababasa po natin sa mga comment section, at mukhang nagsiset up na po ang gagawin pong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa mga naging pahayag nila na dapat po ay gagawin ito sa June pa, pero mukhang mapapaaga po yata, Galing po sa naging report ngayon ay mukhang naghahanda na po talaga ang Senado sa pamamagitan ni Chis Escudero na mukhang matutuloy po yata, mukhang aamyendahan po talaga nila ang mga ginagawa pong petisyon, at ipinipetisyon po na gusto po nila na umusad na po ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Tignan po natin ang magiging galaw ng Supreme Court at ng Senado laban po dito mga kapatid. Okay, unahin po muna natin ito pong si General Diwata, or mas kilalang General Nicolas Torre, na nanunungkulan po ngayon sa CIDG. Alam naman po natin na ito pong tao nito ay masyado pong matalinghaga at masyado pong masalimuot, mga kapatid, na nagpalipat-lipat na po ito ng pwesto, at ngayon ay napunta na sa CIDG mga kapatid. Kilala natin si Diwata na ito po ay umusig ng husto laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ, mga kapatid. So ngayon, dito naman po, ito po ang inuusig naman po ngayon, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. CIDG chief file inciting to sedition complaint laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Former President Duterte is facing inciting to sedition and unlawful utterance complaints filed by Police Criminal Investigation and Detention Group Chief Major General Nicolas Torre over his recent kill, Senator Marks. So, yung sinasabi natin dito, tinuluyan po nito po ni Nicolas Torre, ang mga naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na para po makapasok ang kanilang siyam na pambato sa PDP laban ay patayin po ang 15 na tumatakbong senador ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sino po ba yung tinutukoy na 15? Meron po bang 15? Alam po natin na ang tinutukoy ay 12 lang po ang tumatakbong senador sa Bagong Pilipinas, sa Bagong Alyansa po na pinamumunuan ni BBM. Wala pong 15, At naghain po sila, Naghain ngayon dahil daw po ay masyado daw pong matindi ang naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po dito, mga kapatid. So, tignan natin saan pupunta ito, ano ang magiging sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ano ang magiging aksyon sa ng mga kongresista ay ng mga senador at pambato ng PDP laban sa ginawa pong aksyon ni General Torre at pagsasampang inciting to sedition laban po sa kanilang chairman na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang gagawin ng mga kasamahan nila? Ano po ang gagawin ni Atty. Big, Atty. Rodante Marculeta, Bongo, Bato de la Rosa, at ano ang gagawin ng mga kaalyado po ng PDP laban kaugnay po
sa ipinail po na sedisyon laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit po mukhang tumitindi po yata at umaaray po yata ngayon, ano? At patuloy po ang pagtira sa magamang Duterte. Dahil nararamdaman po nila, napapalapit na po at nalalapit na po ng palapit ang kandidatura po. Kaya po ganyan, ano? Hindi naman po siguro, tignan natin, ano? Ano po kaya ang rason nila, no? Bakit nakapag-file sila? Tignan natin at saksihan natin ang kanilang mga magiging kilos sa mga nalalapit, no? Alam naman po natin ang taong ito na si Torre ay talagang masyadong matalinghaga ang kasaysayan ng taong ito, no? At dumito tayo, no? Basahin po natin ang naging pahayag ni Larry Gadon. At ang sabi po niya, no? Gadon, pinayuhang mag-resign si VP Sara Duterte para makatakbo sa 2028 election. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangang mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential election. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi kung gusto ko silang mapahiya na talaga wala na talagang boto ang Duterte. Masyado silang nagki-claim na number 1. Yan po ang naging pahayag nitong ni Larry Gadon, ano? Mga kapatid, no? Ay, Larry Gadon, hindi po nagki-claim si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte na sila ay number 1. Bakit po pilit niyong pinababagsak at pilit niyo pong pinagre-resign si Vice President Sara Duterte? Ano po ba ang plano nyo? Sino po ang gusto nyong ipalit? Diba? Yun ang pinag-uusapan nyo. Kaya gusto nyong mapag-resign kasi gusto nyong may pumalit. Sino po ang gusto nyong ipalit kay Vice President Sara Duterte? At mukhang nagmamadali kayo na mapaalis po si Vice President Sara Duterte. Hindi po pahihintulutan ng langit at hindi po pahihintulutan ng maraming Pilipino. Larry Gadon, ang mga gusto nyong mangyari. Kaya pong sagutin at harapin ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na ang kanyang mga abogado, kung siya po ay uusad na ang impeachment trial laban po sa mga inaakusa nyo sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ganun na lang po ba na pabagsakin at nagmamadali kayong pabagsakin ang mga Duterte sa kagustuhan nyong magtagumpay? Ang inyong mga pambato, no? Sino kaya ang ipupwesto nila ito? Dahil alam naman po natin na pag nawala po si Vice President Sara Duterte, ay dalawa lang po ang pwedeng mailuklok kung mawawala po si Vice President Sara Duterte. If either si Martin Romualdez at si Chis Escudero, alam naman po natin yan, mga kapatid, no? Pero tingnan natin ano ang mga magiging hakbang at magiging galaw. Sino kaya at ano kaya ang mangyayari habang papalapit po na mapalapit, tumitindi na po, aabangan po ng maraming Pilipino. At titignan ng maraming Pilipino kung saan patungo Mr. Larry Gadon ang laban na ito. Inuuna nyo itong impeachment trial, bakit tumahimik na po kayo sa vice cam? Ang maumanumalyang budget po ng Pilipinas na hanggang ngayon po ay wala kayong paliwanag. Ano po ang naging sagot nyo sa isinampa pong kaso laban kay Speaker Martin Romualdez? Sino po ba? Sumagot na po ba? Si Lucas Bersamin? Si Martin Romualdez? Si Chis Escudero? Kaugnay po dito sa maanumalyang Vicecam 2025 national budget ng Pilipinas. Ito po ang dapat pagtuunan dahil pera po ng taong bayan at napakalaking pera po ang ipinalusot upang magamit po nila sa kanilang pamumulitika at sa kanilang pagnanakaw na gagawin sa mga darating na panahon. Ang tindi nyo, Larry Gadon, ang tindi po talaga ng gobyernong Marcos ngayon. Kaliwat kanan po, tinira ang ama, tinitira na naman ngayon ng anak. Alam naman po natin na hindi po talaga nititigilan ang pamilyang Duterte na usigin hanggat hindi po bumabagsak. Ang popularidad, hanggang ngayon, tanggapin nyo man o hindi, mataas pa rin po ang popularidad ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Bongbong Marcos. Nakikita natin yan sa mga nagiging galaw ni Bongbong Marcos sa mga campaign sortie na pinupuntahan nila.
mukhang walang kadating-dating at hindi kinakagat ng madla. Nakikita din natin sa mga reaction posts at mga comments ng taong bayan kung magbabasa tayo. Gayunpaman mga kapatid, huwag po nating pahintulutan at huwag sanang pahintulutan ng Diyos ang anumang pong maitim na balak ng gobyernong Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-komento mo dyan sa ating YouTube channel at babasahin natin yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa Politika Artista PH.